Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Another day, another blessing, another opportunity, and another happy day sa ating lahat mga ka-agree. Ngayong araw po ay ha-harvest tayo ng ating saging na katan kahit napakunti-kunti lang. Oy nako, itong kinunan ko ng plastic ng isang araw may hinog na. Anyari? Hindi pa ito hinog nung kinunan ko ng plastic. Oh, kinain na ng talaga. Oh. Kasi ngayon po dahil palaging umuulan, kahit tingnan mo yung mga saging parang napakanipis pa, sabihin mo sa sarili mo hindi pa pwedeng ma-harvest, pero tama na po yung gulang, nahihinog na lang sa puno kasi nga panay ulan. Buti na lang sumikat na yung araw, kakalabas lang ni Bagyong Ramil. So ngayong araw po ay talagang spot natin dito yung kailangan ng ma-harvest talaga, kasi baka mahihinog na naman sa mga puno nila, hindi natin kita talaga. So maybe mamaya magkakatipon tayo ng ilang puno dito mga ka-gripper. Yung isa mayroon talagang hinog, hindi talaga maiwasan na mayroon pa tayong babalutin ng mga bunga. Oh. Ay naku, kung nakikita niyo yung kamay ko mga ka-agree, mayroong basahan na nilagay, may dugo-dugo pa. Sorry po, maaga tayong nasugatan. So sana ay hindi ito ma-infeksyon, lalong-lalo na ngayon marami tayong mabibigat na trabahong gagawin. So yun, mamaya po ipapakita na lang natin kung ano na yung nito, kalalabasan ng ating pag-harvest ngayong araw, kasi i-spot natin isa-isa, hindi na tayo nakadala ng ating tripod mga ka-agree. So sige po, dugtungan natin mamaya. Napakaganda po ng sikat ng araw ngayong umaga, so napakaganda ng time natin. Kahit na basa pa yung lupa, basa po, maputik pa yung lupa eh, maputik pa po yan. Pero maya konti, may mga 2 hours pa, dry na yan. Dahil napaka-clear po ng ating sky ngayong umaga. So yun mga kalakatan, mayroon po tayong 11 na buwig. Plus itong isang buwig na latundan, 12 kabuhig lahat yung ating na harvest ngayong araw. So yung gagawin natin ay magdidihan na naman tayo. Still hindi po natin maipapakita sa inyo mga ka-agree, hindi po tayo nakadala na naman ng tripod para ma-timelapse yung pagdedehan natin dyan, kasi nga marami na tayong videos na pinapakita sa inyo kung paano po yan dinidihan. So didihan na lang po natin, mag additional video na lang po tayo pagkatapos po natin matrabaho yan mga ka-agree. Pero ito nga po, yung isang buwig ay talagang sabi ko nung isang linggo hindi pa mahihinog. Yan po, hinog po talaga, nakain na ng ibon yung mga hinog niya. Di kaya paniki, yon, may mga paniki po dito. At itong ating latundan rin ay binawasan na rin. Oh, yan po, may bawas na rin. Malaman tikling tikling yung nag-attack dyan. So hindi pa naman sana ganyan kagulang. Pwede pa sana yan next week, pero dahil binawasan na ng tikling, ayan po, hinarvest na lang talaga natin itong ating latundan. So yon, magdidihan po muna tayo kasi sumasakit na yung sikat ng araw, at saka papackaging pa tayo dyan sa loob ng sako bago ihauling yan. So dugtungan na lang natin talaga mamaya yung ating video mga kalakatan. So yan po mga kalakatan, mga ka-agree, na dihan na po natin lahat. At yung hindi lang masyadong maganda tingnan itong ating latundan, kasi nga hindi po siya na balot ng plastic, medyo maitim-itim yung bunga. Pero siguro kung binalot natin yan ay talagang maganda rin yung itsura nyan. So estimated po natin aabot po siya ng mga 110 kilos to 120, kahit na ganyan lang kadami. At least po, kahit sabihin na natin 100 kilos ay abot na abot po yan. Hindi po kukulang, siguro sobra lang. Pero mag-i-inspect pa tayo doon, kasi po baka may naiwan na naman doon na hindi na
kita na talagang ready for harvest na, eh baka after 1 week ganyan na naman siya, mahihinog na naman siya sa mga puno niya, mga ka-agri. So hayaan na muna natin yan dyan para makapag palabas yan ng kanyang sap, dagta, para po hindi magiging mancha. Yung iba kanina in-inspection natin, inakyat talaga. Sabi ko nga pwede na rin, pwede na nga eh, ito pwede na nga eh. Pero palagay ko hindi pa rin siya mahihinog after 1 week. Kasi may mga part kasi sa doong manipis pa yung bunga. Kaya sabi ko, kulang pa talaga yan. Pwede na nga sana i-harvest kung harvesting. Pwede po yan. Pero manipis pa yan. At saka medyo magaan pa yung ano yan, yung weight niyan. At yung isang yan. Pero sabi ko, pwede pa sa next week. Para po hindi pa ako mapuruhan ng sobrang stress ngayong araw. Kasi nga trangkaso strikes at mayroon pa tayong injury, so huwag ko munang i-full force yung activity habang pwede pang ma-preserve yung ating health. Mahirap na mga ka-agri, baka matagalan tayong makarecover sa sakit sa trangkaso. So dito na area talagang parang wala na tayong makikitang pwede. Siguro after 2 weeks pa dito mayroon na namang makuha. Pero dyan po sa nauna, sa kabila, next week po mayroon na namang makukuha dyan. Kahit siguro mga 6 or 7 puno, pwede pong ma-harvest talaga. Sige po, dugtungan natin mamaya pag atin ang bagging yan sa sako. Kukuha tayo ng mga dahon na pwedeng pang gawing pang foam niya sa loob, foam, pang protection po sa bunga ng ating lakatan. So ito na nga mga ka-agri, na-impake na natin, naipasok na natin sa 4 na sako at nilagyan natin yan ng dahon ng saging sa palibot sa loob para po sa paghahauling hindi po yan masisira. Pagdating po dun sa market ay maganda pa rin siyang tingnan yung ating produktong lakatan. So yung isang buwig natin na mahinog, ito po talagang pangkain lang, pang kambing or pang manok or anything or kakainin natin, walang problema kasi matamis na matamis po yan mga ka-agri. So yun, hindi na natin sadong patatagalin. Insertan tayo ng mga ibang clips po natin dito sa ating taniman ng ating lakatan mga ka-agri. Maraming salamat po, thank you Lord sa harvest ngayong araw. Kahit na pakunti-kunti lang ay nasusustain pa rin po yung ating daily needs sa ating pamumuhay. Hanggang sa muli, God bless us all. Mabuhay tayo mga magsasakang Pilipino. Ingat mga kapatid.